basura. Iyan ang turing sa akin ng lalaking pinaglaanan ko ng 10 taon ng aking buhay. Habang nakahiga ako sa malamig na kama ng ospital, sugatan at nag-iisa, inihain niya ang diborsyo kasama ang kanyang kabit. Hindi nila alam, ang bawat yaman na kanilang ipinagmamalaki ay nakaugat sa aking mga kamay. Sa gitna ng aking pagkadurog, isang panunumpa ang isinilang. Babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang mawalan ng hininga sa oras na ang reyna ay muling tumayo? Hindi kita kailangan, Angela. You're just a useless burden now. Ang boses ni Ramon ay kasing lamig ng hanging lumalabas sa aircon ng hospital ward. Walang bahid ng awa. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Ibinagsak niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng kumot na tumatakip sa nangihinang katawan ng kanyang asawa. Ang tunog ng papel na tumama sa kama ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Angela mula sa epekto ng anesthesia. Dahan-dahang imulat ni Angela ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit malinaw ang bulto ng lalaking 10 taon niyang minahal at pinagsilbihan. Sa tabi nito ay isang babaeng mas bata, nakasuot ng hapit na pulang damit at nangingibabaw ang halimuyak ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Angela. Ano? Ano ito, Ramon? Halos bulong lamang ang lumabas sa tuyot na lalamunan ni Angela. Bawat salita ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib, hindi lamang dahil sa sariwang tahi ng operasyon sa kanyang tiyan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting nanunuot sa kanyang isipan. Divorce papers, Angela. Sign it and let's get this over with. Sagot ni Ramon habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ang relong binili ni Angela para sa kanilang anibersaryo gamit ang perang kinita niya mula sa puyat at pagtatrabaho sa harap ng computer. Huwag na tayong maglokohan. Tignan mo ang sarili mo. You're sick, you're pale, at wala ka ng ibang ginawa kundi magmukmok sa bahay habang ako ang nagpapakahirap sa labas. I deserve someone better. I deserve Jessa. Humahagik-hik si Jessa at mas lalong kumapit sa braso ni Ramon. Ang kanyang mga kuko na kulay ginto ay tila mga kuko ng lawin na nakabaon sa balat ng asawa ni Angela. Poor Angela. Don't worry, aalagaan ko naman ang mansyon mo. O baka dapat kong sabihing mansyon ni Ramon. After all, he worked so hard for everything we have now, right babe? Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Angela. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing ang SUV na minamaneho ni Ramon, ang mansyong ipinagmamalaki nito, at maging ang puhunan ng kumpanya nito ay galing sa kanyang sariling dugo at pawis. Bilang isang lihim na tech genius, gusto niyang ipamukha sa kanila na kaya lamang siya nasa charity ward na ito ay dahil pinili niyang itabi ang pera para sa operasyon ng kanyang biyenan sa susunod na buwan. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyot dahil ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang dalhin ng mga luha. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama, ang mga panahong naghahati sila sa isang pirasong tinapay, ang mga gabi ng pangako ng katapatan, ay tila mga piraso ng basag na salamin na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Pirmahan mo na, Angela. Huwag mo nang pahabain ang dusa mo. Muling pagpilit ni Ramon, sabay abot ng isang ballpen. Ang kislap ng galit sa mga mata ni Ramon ay kasing talim ng kutsilyong ginamit ng doktor sa kanyang operasyon. Kinuha ni Angela ang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay. Bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang sariwang sugat. Sa bawat titik na kanyang isinusulat, tila binubura rin niya ang 10 taon ng kanyang buhay na itinuring niyang basura ng taong pinag-alayan niya ng lahat. Nang matapos ang huling pirma, mabilis na kinuha ni Ramon ang sobre. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang muka. Isang ngiting hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa kalayaang akala niya ay nakuha na niya. Good!
Magpadala na lang ako ng tao para kunin ang mga luma mong gamit sa bahay. Don't bother calling me. Tapos na tayo. Huling saad ni Ramon bago tumalikod at lumabas ng silid kasama si Jessa, na ang tunog ng takong ng sapatos ay tila mga pako na ibinabaon sa katahimikan ng kwarto. Naiwan si Angela sa gitna ng malamig at madilim na ward. Ang bawat patak ng gamot mula sa IV bottle ay tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang pag-iisa. Nakatitig siya sa kisame habang ang kirot sa kanyang katawan ay unti-unting nagiging isang manhid na pakiramdam. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na naghahanap ng kasagutan. Hanggang kailan nga ba kayang magtiis ng isang pusong itinuring na tuntungan patungo sa rurok ng tagumpay ng iba? At ano ang mangyayari sa oras na mapagtanto ng mapangapi na ang tinituntungan niyang lupa ay pagmamay-ari pala ng babaeng kanyang minalit at iniwan sa dilim? Mag-isa, isang salita na tila isang mabigat na balabal na bumalot kay Angela habang dahan-dahan siyang bumabangon mula sa kama ng ospital. Wala ang mga kamay na dapat sana ay aalalay sa kanya. Wala ang boses na dapat ay magsasabing, "Kaya mo yan, mahal." Ang tanging kasama niya ay ang mahapdi at humihila sa balat na sakit mula sa kanyang sariwang tahi at ang nakatutulig na katahimikan ng silid na iniwan ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng payo ng mga nurse, nagpasya si Angela na lumabas ng ospital ng mas maaga. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay isang pakikipagbuno sa sariling katawan. Hawak niya ang kanyang tiyan. Ang bawat hininga ay may kasamang pait. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng charity ward, nararamdaman niya ang mga tingin ng ibang pasyente. Mga tingin ng habag para sa isang babaeng tila itinapon na ng tadhana. Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng kupas na blusa at maputlang mukha, ay isang reynang naghahanda ng bawiin ang kanyang trono. Sumakay siya sa isang lumang taxi na amoy usok at luma, malayo sa rangya ng SUV na pagmamay-ari ni Ramon. Habang nakatingin sa labas ng bintana, tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya kung paano niya sinimulan ang lahat sa isang madilim na sulok ng kanilang maliit na apartment. Habang natutulog si Ramon, ang tanging liwanag sa silid ay ang asul na sinag mula sa screen ng kanyang laptop. Doon, sa gitna ng mga komplikadong code at algorithm, unti-unti niyang itinayo ang kumpanyang naging sandigan ng kanilang buhay. Pinili niyang manatili sa anino. Pinili niyang hayaan si Ramon ang humarap sa mundo, ang tawaging matagumpay, ang purihin ng lahat. Ginawa niya iyon dahil mahal niya ito. Ayaw niyang masugatan ang ego ni Ramon. Ayaw niyang makaramdam ito ng pagkatalo sa harap ng sariling asawa. Ang tagumpay ni Ramon ay itinuring niyang sariling tagumpay. Isang utang na loob na kusa niyang ibinigay nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit ang pag-ibig na yun pala ang siyang magiging mitya ng sarili niyang pagkawala. Nabalik lamang ang diwa ni Angela nang huminto ang taxi sa tapat ng isang maringal na gusali sa Makati. Hindi ito ang bahay nila ni Ramon. Ito ang puso ng kanyang tunay na imperyo. Sa dahan-dahang pagpasok niya sa lobby, hindi siya ang pabigat na asawa. Ang mga security guard at empleyadong nakakakilala sa kanya ay mabilis na yumukod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang at pagkagulat sa kanyang biglaang pagdating. Pagpasok niya sa kanyang pribadong opisina, sa pinakamataas na palapag, tila nagbago ang hangin. Ang amoy ng gamot sa ospital ay napalitan ng amoy ng bagong leather at teknolohiya. Umupo siya sa kanyang silya, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa makinis na ibabaw ng kanyang mesa. Sa isang pindot lamang sa kanyang computer, lumabas ang mga graph at numero na magpapatunay kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang private phone sa gitna ng katahimikan ng opisina. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen, Don Emilio Cruz.
Angela? My goodness, I heard what happened. Are you okay? Nasaan ka? Bakit ka lumabas agad ng hospital? Ang boses ng matanda ay puno ng tunay na pag-aalala. Tila isang ama na handang makipag-away para sa kanyang anak. Napapikit si Angela. Pinipigilan ang muling paglamlam ng kanyang kalooban. Don Emilio, I'm okay. Don't worry. I'm here at the office. Kailangan ko nang simulan ang dapat kong gawin. I can't afford to be weak anymore. That's my girl. Buntong hininga ni Don Emilio. But remember, your health is wealth, Hija. Ramon doesn't deserve even a single drop of your sweat. Handa na ang legal team. Just give the word and we will crush him. Not yet, Don Emilio. Mahinahon, ngunit may diin ang sagot ni Angela. Gusto ko siyang makitang umakyat pa ng mas mataas. Gusto ko siyang hayaang maniwala na nakuha na niya ang lahat. Dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng taong akala niya ay nasa langit na siya. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakatitig si Angela sa malawak na tanawin ng lungsod sa labas ng kanyang bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituin na maaari niyang abutin. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang sobre ang nakapatong sa kanyang mesa na hindi niya napansin kanina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nilalaman nito. Isang abiso ito mula sa bangko. Isang foreclosure notice para sa mansyong tinitirhan ni Ramon at Jessa. Isang ngiti na puno ng pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Paano nga ba tatanggapin ni Ramon ang balitang ang tanging bubong na nagbibigay sa kanya ng proteksyon ay kukunin na sa kanya, hindi dahil sa utang, kundi dahil ang tunay na nagmamay-ari nito ay nagpasya na oras na para singilin ang lahat ng kanyang ninakaw. Ngunit sa likod ng abisong yon, may isang maliit na sulat na nakalakip. Isang sulat na walang pirma, ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay sapat na upang magpatayo ng balahibo ni Angela. I know your secret, Angela Reyes, or should I say, the Ghost Queen. Sino ang taong nakakaalam sa kanyang lihim na pagkatao at ano ang koneksyon nito sa pagbagsak na kanyang inihahanda para sa kanyang asawa? Ang bawat gamit na hinawakan at pinahalagahan ni Angela sa loob ng 10 taon ay tila mga basurang itinatambak sa labas ng mansyon. Ang mga kurtinang kulay krema na siya mismo ang nagtahi, ang mga florera na maingat niyang pinili, at maging ang mga lumang album ng larawan ay walang awang inilabas ng mga bayarang tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Jessa habang humihigop ng mamahaling wine. Ang kanyang boses ay nangingibabaw, puno ng kapalaluan. Itapon niyo na ang lahat ng yan. I don't want any trace of that boring woman in my house. Gusto ko, lahat dito ay bago, lahat ay designer items. Hindi bagay ang mga mumurahing gamit ni Angela sa ganito kalaking mansyon. Sa kabilang bahagi ng bakuran, isang matandang babae ang dahan-dahang pumasok sa gate. Si Nanay Rosa, ang ina ni Ramon, na may dalang maliit na basket ng pagkain. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para sa manugang na alam niyang nasa ospital. Nasaan si Angela? Bakit inilalabas ang mga gamit niya? Ang nanginig na tanong ni Nanay Rosa nang makita ang kaguluhan. Lumingon si Jess sa ang kanyang kilay ay tumaas. Nang makita ang matanda, isang sarkastikong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, the mother-in-law is here. Wala na si Angela dito, Nanay Rosa. Pinalayas na siya ni Ramon dahil wala naman siyang silbi. At kung ako sa inyo, huwag na kayong magdala ng mga pagkaing amoy usok dito sa bahay. It's making me dizzy. Ano? Pinalayas? Pero kakatapos lang ng operasyon ng batang yun. Ang boses ni Nanay Rosa ay napuno ng pait. Ramon, Ramon, nasaan ka? Lumabas si Ramon mula sa loob, suot ang isang mamahaling silk robe, wala sa kanyang muka ang anumang bakas. Nang pagkahiya sa sariling ina. Nay, please, huwag kayong gumawa ng eksena dito.
Angela is gone and that's final. Si Jessa na ang bago kong asawa at siya na ang masusunod dito sa bahay. Pero Ramon, si Angela ang nagtaguyod sa atin. Siya ang nag-alaga sa'yo nung wala ka pa. Nay please, I worked hard for this wealth. Hindi si Angela ang nagbigay sa akin nito, kundi ang sarili kong galing sa negosyo. Ang mapait na pagsisinungaling ni Ramon. Kung pupunta lang kayo dito para ipagtanggol ang babaeng yun, mas mabuti pang umalis na lang kayo. Jessa is right. Those food containers are an eyesore. Sa labas ng gate, sa loob ng isang SUV na may madilim na salamin, tahimik na nanonood si Angela. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa leather na upuan ng sasakyan. Ang bawat salita ni Ramon, ang bawat pang-iinsulto ni Jessa kay Nanay Rosa ay tila mga laso na dumadaloy sa kanyang sistema. Naramdaman ni Angela ang matinding pagnanais na bumaba at yakapin ang kanyang biyenan. Gusto niyang sabihing, Nay, nandito lang ako. Huwag kayong umiyak. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Ang pagpapakita niya ngayon ay makakasira sa mas malaking planong kanyang inihahanda. Nakita ni Angela kung paano dahan-dahang lumabas si Nanay Rosa sa gate. Ang balikat ay bagsak. Ang mga luhang pumapatak sa mga kulubot nitong pisngi ay tila mga patak ng asido sa puso ni Angela. Ito ang babaeng itinuring niyang tunay na ina. Ang babaeng laging nagtatanggol sa kanya tuwing nag-aaway sila ni Ramon. At ngayon, dahil sa kanyang pananahimik, kailangan din nitong magdusa. Wait for it, Ramon. Wait for it, Jessa. Bulong ni Angela sa hangin. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng isang utos sa kanyang head of finance. Simula ng Operation Blackout. I-freeze ang lahat ng credit lines na nakakabit sa pangalan ni Ramon Villanueva. Lahat ng personal accounts na ginagamit para sa panggastos sa mansyon, i-block agad. Sa loob ng mansyon, masayang nagpaplano sina Ramon at Jessa para sa isang malaking party. Hindi nila alam na ang bawat ilaw na sumisindi, ang bawat gamit na kanilang binibili, at ang bawat baso ng wine na kanilang iniinom ay huling hininga na ng kanilang huwad na karangyaan. Habang papaalis ang sasakyan ni Angela, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Napansin niya ang isang itim na motorsiklo na nakasunod sa kanyang likuran mula pa kanina. Sa bawat kanto na kanilang likuan, naroon ang misteryosong rider. Sino ang nagmamasid sa kanya? At ano ang tunay na motibo nito sa gitna ng kanyang pakikidigma? Ang takot ay sandaling gumapang sa kanyang batok, ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Walang makakapigil sa reynang nagpasya ng lumaban. Kinuha ni Angela ang isang lumang litrato nila ni Ramon mula sa kanyang bag. Ang litratong kuha nung mga panahong wala pa silang pera, ngunit puno ng pangarap. Sa isang mabilis na pagkilos, pinunit niya ito sa gitna. Inihihiwalay ang kanyang muka sa lalaking hindi na niya kilala. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang unang bomba ay naitanim na niya sa puso ng kanilang tahanan. Pasensya na po, ma'am, pero decline po ang inyong card. Baka po gusto ninyong gumamit ng ibang account. Ang tinig ng sales lady sa loob ng isang mamahaling jewelry store sa Makati ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na kapalaluan ni Jessa. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang isang kwintas na may mga brilyanteng kasingkinang ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila biglang naglaho. Namula ang kanyang mukha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan sa harap ng ibang mga kliyenteng naroon. That's impossible! Baka sira ang machine nyo. Alam nyo ba kung sino ang asawa ko? Si Ramon Villanueva. Yon, he has millions! Pasigaw na sagot ni Jessa habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sinubukan niya ang pangalawa at pangatlong card, ngunit ang sagot ng computer ay nananatiling pareho. Walang sapat na pondo o blocked ang account. Ang tunay na ginto sa kanyang katawan ay tila naging tanso sa isang saglit lamang. Habang nangyayari ito,
Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Ramon ay nasa gitna ng isang mahalagang pulong. Kampante siyang nakaupo, naniniwalang malapit na niyang makuha ang pinakamalaking kontrata na maglalagay sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ngunit biglang pumasok ang kanyang sekretary. Ang muka ay maputla at tila nakakita ng multo. Sir, tumawag po ang main investor. Kinakansela na po nila ang kontrata. Sabi nila, may nakita raw silang seryosong anomalya sa ating audit records at biglang bumaba ang credit rating ng kumpanya natin sa 0. Nanginginig na ulat nito. Ang baso ng tubig sa kamay ni Ramon ay tila biglang bumigat. Naramdaman niya ang unti-unting pagyanig ng kanyang mundo. Ang matatag na pundasyon na akala niya ay itinayo niya ng mag-isa ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Sino ang may kakayahang gawin ito sa loob lamang ng isang gabi? Sa parehong oras, si Angela ay wala sa marangyang opisina. Matapos niyang simulan ng pag-freeze sa mga accounts, pinuntahan niya ang isang lugar na matagal na niyang iniisip. Sa isang makitid at mainit na eskinita sa Tondo, nahanap niya ang isang maliit na paupahan. Doon, sa loob ng isang silid na halos walang bentilasyon, ay nakaupo si Nanay Rosa. Ang matanda ay nakayuko. Pilit na tinitahi ang isang punit na damit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bombilya. Nang pumasok si Angela, ang tunog ng lumang pintuan ay gumising sa diwa ng matanda. Angela, Hija? Tila hindi makapaniwalang tawag ni Nanay Rosa. Hindi nakapagsalita si Angela. Ang kanyang puso ay parang pinipiga nang makita ang kalagayan ng babaeng itinuring niyang ina, habang si Ramon at Jessa ay nagpapakasasa sa karangyaan. Dahan-dahang lumapit si Angela, lumuhod sa harap ng matanda, at kinuha ang magaspang at kulubot nitong kamay. Inilapat niya ang kanyang noo sa likod ng palad ni Nanay Rosa, ang tradisyonal na pagmamano na tanda ng walang hanggang paggalang at pagmamahal. Nay, patawad po. Patawad po kung hinayaan ko kayong mapunta dito. Bulong ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Wala kang kasalanan, Hija. Ang anak ko ang may pagkukulang. Pero bakit ka nandito? Sabi ni Ramon, may sakit ka raw at iniwan mo na kami dahil nakahanap ka ng iba. Umiiyak na saad ng matanda. Doon na pagtanto ni Angela kung gaano kalalim ang kasinungalingang itinanim ni Ramon. Hindi lamang siya pinagtaksilan, kundi nilason din nito ang isipan ng sariling ina. Nay, huwag kayong maniniwala sa kanya. Nandito na po ako. Hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Habang magkayakap ang dalawa, isang anino ang nakatayo sa labas ng eskinita. Isang lalaking nakasuot ng itim. Ang mga mata ay nakatitig hindi kay Angela, kundi sa isang larawan ni Jessa na hawak nito sa kanyang bulsa. Sino ang lalaking ito na tila may sariling lihim na koneksyon sa bagong asawa ni Ramon? Sa loob ng kanyang sasakyan, habang pabalik sa Makati, tiningnan ni Angela ang kanyang dashboard. Isang notification ang lumitaw. Successful acquisition of debts. Account RV1. Ngayon hindi na lamang asawa ang turing niya kay Ramon. Siya na ang may-ari ng bawat sentimong utang nito. Sa kabilang dako, si Ramon ay pabalik na sa mansyon nang makatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang tunog ng kanyang telepono sa ibabaw ng leather seat ay tila isang babala ng kamatayan. Alam ko ang ginawa mo sa mga offshore accounts ni Angela. 10 taon na ang nakalilipas. Maghanda ka, dahil ang bawat sentimong ninakaw mo ay may katumbas na dugo at luha. Ang paniningil ay nagsimula na. Napahinto si Ramon sa pagmamaneho. Ang kanyang pawis ay malamig na dumaloy sa kanyang batok. Paanong may ibang nakakaalam tungkol sa mga accounts na yon? Ang anino ng nakaraan ay unti-unti nang lumalabas upang lamunin ang kanyang kasalukuyan. Sa gitna ng isang maringal na restaurant sa itaas ng isang hotel sa Makati, ang katahimikan ay kasing lalim ng dagat na tila nagbabadya ng isang dambuhalang alon. Nakaupo si Angela sa harap ng isang mesa na puno ng mga putaheng hindi niya magawang tikman. Ang liwanag ng mga chandelier sa kisame
ay tila mga bituin na sumasaksi sa pagbabagong anyo ng isang babaeng minsan nang binalot ng kadiliman. Nakatitig sa kanya si Don Emilio Cruz, ang lalaking itinuturing na higante sa mundo ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at awa, isang timpla ng emosyon na tila isang amang nakatingin sa anak na matagal na nawala at muling nagbalik ng may dalang mga sugat. Angela, Hija, ubusin mo ang iyong pagkain. Kailangan mo ng lakas para sa susunod nating hakbang. Lumanay na saad ni Don Emilio habang iniaabot ang isang makapal na folder. Ang bawat pahina sa loob niya ay isang saksak sa likod na ginawa ni Ramon sayo sa loob ng 10 taon. Hindi lamang siya basta nagnanakaw ng pera. Sistematiko niyang nililimas ang bawat sentimo na dapat ay para sa iyong hinaharap. Dahan-dahang binuksan ni Angela ang folder. Ang bawat dokumentong kanyang nababasa ay tila isang patak ng asido na tumatagos sa kanyang balat. Nakita niya ang mga pekeng pirma, ang mga transfer na ginawa ni Ramon patungo sa mga dummy accounts sa gitna ng gabi habang siya ay natutulog dahil sa pagod sa trabaho. Ang lalaking niyakap niya bago matulog ay ang lalaki rin palang dahan-dahang nagnanakaw ng kanyang buhay. Naramdaman ni Angela ang panginginig ng kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng isang sugatang asawa. Ito ang sakit ng isang taong binalasubas ang tiwala. Ang bawat gabi na nagpuyat siya para matapos ang isang software project, ang bawat sakripisyo na hindi siya bumili ng bagong damit para lang may maipuhunan si Ramon, lahat ng yon ay nauwi sa mga brilyanteng suot ngayon ni Jessa. Bakit, Don Emilio? Bakit niya ito nagawa? Ang boses ni Angela ay halos hindi marinig, puno ng isang uri ng pagdurusa na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Dahil ang mga taong may maliit na kaluluwa ay hindi kayang harapin ang kadakilaan ng taong nagmamahal sa kanila. Angela, sagot ng matanda. He was insecure. He wanted to feel powerful. At sa tingin niya, ang pag-akyat sa iyong balikat ang tanging paraan para marating niya ang tuktok. Pero hindi niya alam. Ikaw ang pundasyon. At kapag gumalaw ang pundasyon, guguho ang lahat. Tumayo si Don Emilio at lumapit kay Angela. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Nang buksan niya ito, isang kwintas na may pendant na hugis corona ang kuminang sa ilalim ng ilaw. Ang bawat bato nito ay tila sumasalamin sa katatagan ng loob na pilit na binubuo muli ni Angela. Dahan-dahan itong isinuot ni Don Emilio sa leeg ni Angela. Ito ang nararapat sa iyo. Hayaan mong ito ang maging paalala na ikaw ay isang reyna, hindi isang alipin ng iyong nakaraan. Ang iyong ama ay magiging proud sa iyo kung nasaan man siya ngayon. Napatigil si Angela. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang gunita. Mayroong malalim na ugnayan si Don Emilio at ang kanyang ama na hanggang ngayon ay tila balot pa rin ng misteryo. Ano po ang ibig ninyong sabihin tungkol sa aking ama? Ngumiti lamang ng makahulugan ang matanda. Lahat ay malalaman mo sa tamang panahon, Hija. Pero sa ngayon, kailangan nating maghanda. Ang Grand Tech Innovators Gala ay sa susunod na linggo na. Doon, muling ipapakilala ng mundo ang tunay na nagmamay-ari ng corona. Pagkatapos ng hapunan, habang bumababa si Angela sa lobby ng hotel, patungo sa kanyang nakaabang na sasakyan, hindi niya napansin ang isang pamilyar na bulto sa labas ng malaking salamin na pinto. Si Ramon, nakabababa lang mula sa isang taxi dahil hindi niya magamit ang kanyang sasakyan na na-impound, ay napatigil sa paglalakad. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting dress, may suot na mamahaling kwintas at inaalalayanan ng mga security guards patungo sa loob ng isang itim na Rolls Royce. Ang tindig nito, ang bawat galaw, ay kasing pamilyar ng hininga niya. Angela, bulong ni Ramon sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Hindi, imposible. Imposibleng siya yon.
Sinubukan niyang habulin ang sasakyan, ngunit sa bilis ng takbo nito ay tila isang panaginip lamang ang kanyang nakita. Naiwan si Ramon sa gilid ng kalsada habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila sinasabayan ang unti-unting paglamig ng kanyang pag-asa. Sino nga ba ang babaeng nakita niya? At paanong ang isang taong iniwan niya sa hirap ay tila nagniningning na ngayon sa gitna ng karangyaan? Ang bawat hakbang ni Angela patungo sa kanyang paghihiganti ay tila isang tadhana na hindi na mapipigilan, habang si Ramon ay nagsisimula ng malunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Sa loob ng mansyong tila unti-unti nang nawawalan ng buhay. Ang ingay ng pag-aaway ay nangingibabaw sa bawat sulok. Wala na ang mga mamahaling dekorasyon na dati ay nagbibigay ng ningning sa bahay. At ang bawat boses na umaalingaw-ngaw ay puno ng puot at desperasyon. Si Jessa ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng mga luhang, tila walang katapusan ang pag-agos. Babe, hindi ko na alam ang gagawin ko. I was so humiliated sa jewelry store. Everyone was looking at me na parang magnanakaw ako. Ang boses ni Jessa ay matining, puno ng pilit na pait. Habang nakatingin kay Ramon na pabalik-balik sa paglalakad sa harap niya, si Ramon ay tila isang leon na nakakulong sa rehas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang bawat ugat sa kanyang leeg ay nakalitaw dahil sa matinding tensyon. Shut up, Jessa. Do you think I'm happy? Lahat ng accounts ko, zero. Pati ang kumpanya. Kino-question na ng board of directors. I don't know how this is happening. Huminto si Jessa sa pagiyak at tumingin ng diretso kay Ramon. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap ng manipulasyon na matagal na niyang ginagamit. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa asawa. Inilapat ang kanyang malamig na palad sa dibdib nito. Babe, I have a friend. He's a big-time lender. Sabi niya, he can give us a loan of 50 million pesos para masalba ang kumpanya mo. But he needs a guarantor. Kailangan mong pirmahan ang mga papers na ito. Malamig na saad ni Jessa habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Nag-aalinlangan si Ramon. Alam niyang mapanganib ang pumasok sa mga ganitong transaksyon, ngunit ang kanyang pride ay mas malakas kaysa sa kanyang lohika. Ayaw niyang bumagsak, ayaw niyang makitang muli ang mukha ni Angela at aminin na nagkamali siya. Sigurado ka ba dyan, Jessa? Baka lalo tayong mabaon sa utang. Yumakap si Jessa kay Ramon. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Of course, babe. Gagawin ko ba ito kung hindi para sa atin? Especially now. Especially now na hindi na lang tayong dalawa ang iniisip ko. Napatigil si Ramon. Dahan-dahan niyang iniharap si Jessa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. What do you mean? Isang matamis at huwad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jessa. I'm pregnant, Ramon. Magkakaroon na tayo ng baby. Hindi mo ba hahayaan na lumaki ang anak natin sa hirap? Kailangan nating gawin ito para sa kinabukasan niya. Ang balita ay tila isang malakas na tunog ng kampana sa loob ng ulo ni Ramon. Ang takot ay sandaling napalitan ng isang uri ng obligasyon na tila isang tanikala na iginapos sa kanyang leeg. Wala siyang nagawa kundi kuhanin ang panulat at pirmahan ang bawat pahina ng dokumentong inabot ni Jessa. Isang dokumentong hindi niya alam na magiging hatol sa kanyang sariling kamatayan sa mundo ng negosyo. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at modernong opisina, si Angela ay nakaupo habang nakasuot ng headphones. Ang tunog ng usapan ni Ramon at Jessa ay malinaw na naririnig sa pamamagitan ng isang lihim na software na itinanim niya sa telepono ni Ramon. Bago pa man mangyari ang lahat, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Angela. Alam niyang hindi buntis si Jessa. Nakita na niya ang mga record ng doktor na nagpapatunay na ang babae ay baog mula pa sa nakaraan. Ang manipulasyon ni Jessa ay isang sining na pinapanood ni Angela nang may pagkasuklam at aliw.
How pathetic, Ramon. Bulong ni Angela sa hangin. Hinayaan mong lamunin ka ng mga kasinungalingan ng babaeng ipinalit mo sa akin. You signed your own soul away. Dahan-dahang hinubad ni Angela ang kanyang headphones at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay dahan-dahang tumatama sa salamin. Lumilikha ng mga guhit na tila mga luhang hindi na niya ilalabas pa. Sa ibaba ng mansyon ni Ramon, isang tunog ng paghinto ng motorsiklo ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at lumapit sa gate. Pinindot nito ang doorbell, isang mahaba at nakakairitang tunog na tila nagpapahiwatig ng masamang balita. Nang buksan ni Ramon ang pinto, inabutan siya ng isang puting sobre. Subpuena po, Sir Ramon Villanueva. Inirereklamo po kayo ng falsification of public documents at malversation of funds. Nanginig ang mga kamay ni Ramon habang hawak ang sobre. Ang pangalang nakasulat sa ibaba bilang complainant ay hindi si Angela Reyes, kundi ang pangalan ng isang kumpanyang hindi niya kailanman narinig. Emerald Crown Tech Solutions. Sino ang nasa likod ng kumpanyang ito? At bakit tila ang bawat galaw ni Ramon ay alam nito bago pa man niya ito gawin? Ang bitag ay dahan-dahan nang nagsasara at sa gitna ng kadiliman, ang reyna ay tahimik na naghihintay para sa huling hininga ng kanyang kalaban. Ang gabi ng Grand Tech Innovators Gala ay tila isang dagat ng mga naglalakihang ilaw at kumukutitap na mga hiya sa loob ng maringal na bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Makati. Ang bawat sulok ay puno ng amoy ng mamahaling alak at ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato. Ngunit sa likod ng marangyang tagpong ito, ang tensyon ay kasing talim ng isang labaha. Lahat ay naghihintay, lahat ay nagtatanong, sino nga ba ang misteryosong ghost CEO ng Emerald Crown Tech Solutions na biglang yumanig sa ekonomiya ng bansa? Sa isang sulok, nakatayo si Ramon at Jessa. Pilit ang kanilang mga ngiti habang sinusubukang makihalubilo sa mga maimpluwensyang tao. Suot ni Jessa ang isang kumikinang na gintong gown na tila sumisigaw ng atensyon, habang si Ramon ay hindi mapakali sa kanyang tuxedo. Panakanakang pinupunasan ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Akala ng lahat ay matagumpay pa rin sila, ngunit sa likod ng kanilang maskara ay ang nagngangalit na takot sa natanggap na sabpina at sa papaliit na mundo ng kanilang mga kasinungalingan. Babe, relax ka lang. Kapag nakipag-usap tayo kay Don Emilio, sigurado akong maayos ang lahat. Pabulong na saad ni Jessa. Bagaman ang sariling kamay niya ay nanginginig din habang hawak ang isang baso ng champagne. I hope so, Jessa. Dahil kung hindi, wala na tayong babalikan. Sagot ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay balisa, habang nililibot ang tingin sa mga dambuhala sa mundo ng negosyo. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang usapan ng mga tao ay tila isang musikang unti-unting humina hanggang sa mabalot ang buong silid ng isang nakatutulig na katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay lumingon sa pintuan kung saan isang babae ang dahan-dahang pumasok. Si Angela. Nakagown siya ng asul na kasing kulay ng malalim na dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tela nito ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dangal, malayo sa maputla at nanghihinang babae na iniwan ni Ramon sa ospital. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos sa itaas. Nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at ng kwintas na may pendant na corona na kumikinang sa bawat galaw ng mga chandelier. Ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang bundok at ang kanyang mga mata ay may kislap na tila mga bituin na nagmamasid mula sa malayo. Naramdaman ni Ramon ang tila paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang baso sa kamay ni Jessa ay dahan-dahang tumagilid. Ang alak ay dumana sa kanyang mga daliri nang hindi niya namamalayan. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa gulat, hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring nilang basura ay ang reynang lahat ay nais masilayan. Dahan-dahang naglakad si Angela sa gitna ng silid.
Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa puso ni Ramon. Hindi man lamang siya lumingon sa dalawa. Ang kanyang tingin ay diretso sa entablado kung saan naghihintay si Don Emilio na may malawak na ngiti. "Good evening, everyone!" Ang boses ni Angela ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa pamamagitan ng mga speaker, ito ay malumanay, ngunit may awtoridad na hindi kayang baliin. "Salamat sa pagdalo sa gabing ito. Marahil ay marami sa inyo ang nagtatanong kung sino ang nasa likod ng Emerald Crown. Ngayon, ang lihim ay tapos na." Humarap si Angela sa direksyon ni Ramon at Jessa. Isang mapait ngunit eleganteng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga kamera ng mga reporter ay nagsimulang kislap ng kislap, kinukuha ang bawat anggulo ng kanyang tagumpay. "Salamat sa pagpunta sa aking pagdiriwang, Ramon," saad ni Angela. Ang bawat salita ay may diin na tila isang latigo. "At sa iyo rin, Jessa. Sana ay nagustuhan ninyo ang huling sandali ng inyong pananatili sa aking mansyon." Naramdaman ni Ramon ang matinding panginginig ng kanyang tuhod. Ang lahat ng tao sa paligid nila ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tingin ng paghanga kay Angela ay mabilis na napalitan ng mga tingin ng pangungutya sa magkasintahang taksil. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na apoy na lumalamon sa balat ni Ramon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ramon, ang mga ilaw sa loob ng ballroom ay biglang namatay. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang muling bumalot sa lahat. Pagkalipas ng ilang segundo, isang malaking projector screen sa likod ni Angela ang sumindi. Isang video ang nagsimulang tumakbo. Hindi ito tungkol sa teknolohiya o sa kumpanya. Ito ay isang serye ng mga kuha mula sa CCTV ng ospital, mga voice records ng pag-aaway, at mga dokumento ng pagnanakaw ni Ramon mula sa sarili niyang asawa. Ang bawat lihim na akala ni Ramon at Jessa ay nakabaon na sa limot ay inilalantad na ngayon sa harap ng pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa. Sa labas ng ballroom, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang magmuni-muni sa malalaking bintana ng hotel. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos patungo sa pintuan ay narinig ng lahat, nagpapahiwatig na ang gabing ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang lihim, kundi ang simula ng isang malaking pagbagsak. Napatingin si Ramon kay Angela sa gitna ng madilim na silid. Ang tanging liwanag na tumatama sa mukha ni Angela ay ang sinag mula sa screen na naglalantad ng kanyang kasalanan. Ang reyna ay nakatayo pa rin doon, tahimik at matatag, habang ang kanyang imperyo ay unti-unti nang lumalamon sa taong nagtangkang sumira dito. Hindi lahat ng tahimik ay bulag, Ramon, at hindi lahat ng nagtitiis ay walang hangganan. Ang boses ni Angela ay mariing humiwa sa bulong ng mga tao sa loob ng ballroom. Ang projector screen sa likod niya ay patuloy na naglalantad ng mga ebidensya. Ang bawat dokumentong dinoktor ni Ramon, ang bawat pisong ninakaw nito mula sa kumpanya, at ang huling usapan nila sa ospital kung saan tinawag siyang basura. Ang bawat mukha ng mga maimpluwensyang panauhin ay puno ng pagkasuklam habang nakatingin sa lalaking kanina lamang ay ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Naramdaman ni Ramon ang unti-unting paglambot ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang tuxedo na kasing halaga ng isang maliit na bahay ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. "Angela, fake yan. Sinisiraan mo lang ako dahil naghiwalay tayo." Ang kanyang sigaw ay puno ng desperasyon, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Bawat salita ay walang bigat dahil sa katotohanang nakabuyangyang sa lahat. Si Jessa naman ay tila isang basang sisiw na pilit na sumisiksik sa gilid. Sinusubukang itago ang kanyang mukha sa mga kamera ng media na kanina ay pinapangarap niyang kumuha sa kanya. Ang gintong gown na suot niya ay tila naging isang simbolo ng kanyang pagkagahaman na ngayon ay wala ng silbi. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa gilid na pinto,
ngunit mabilis na hinarang ng mga security guard ang kanyang daan. Ang bawat hakbang niya ay napipigilan, ang bawat galaw ay binabantayan. I gave you everything, Ramon. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Angela habang dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay lalong nagpalalim sa kaba na bumabalot sa lalaki. Akala mo, ang pananahimik ko ay tanda ng kahinaan. Akala mo, dahil hindi ako lumalaban, wala akong nakikita at wala akong nauunawaan. Bahagya siyang ngumiti, ngunit walang init sa kanyang mga mata. Hindi mo naisip na sa bawat pagkakataong minamaliit mo ako, mas lalo kitang nakikilala. Huminto siya sa tapat ni Ramon at mariing tumingin sa kanya. Habang abala ka sa pagsunod sa sarili mong kagustuhan, hindi mo napansin kung paano unti-unting nagbago ang lahat sa paligid mo. Ang mga pagpiling ginawa mo, ang mga kasinungalingang pinaniwalaan mo, at ang mga taong pinili mong pahalagahan kaysa sa pamilya mo. Iyan ang mga bagay na dahan-dahang sumira sa mundong akala mo ay hindi kailanman magbabago. Napayuko si Ramon habang ipinagpatuloy ni Angela ang kanyang mga salita. Hindi ako ang dahilan kung bakit ka napunta sa sitwasyong ito, Ramon. Ang katotohanan ay matagal mo nang hinuhubog ang sarili mong pagbagsak. Ngayon lamang dumating ang araw na kailangan mo na itong harapin. Dahan-dahang itinaas ni Angela ang kanyang kamay at hinawakan ang pendant na corona sa kanyang leeg. Ang bawat kislap nito ay tila isang paalala ng bawat gabing nagpuyat siya habang si Ramon ay nasa piling ng iba. Ang bawat sentimong ginastos niyo ni Jessa, ang mansyon, ang mga kotse, ang mga alahas na yan, ay pag-aari ng kumpanyang ito. At ngayong gabi, tinatapos ko na ang iyong pansamantalang pananatili sa aking mundo. Bumukas ng malakas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang 5 lalaking nakauniporme ng pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makinis na sahig ay bumasag sa huling pag-asa ni Ramon. Lumapit sila nang walang pag-aalinlangan at pinalibutan ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang tagumpay na negosyante. Ramon Villanueva, you are under arrest for multiple counts of estafa, malversation of funds, and falsification of public documents. Saad ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Angela, please, mag-usap tayo. Mahal kita, Angela. Nagkamali lang ako. Sigaw ni Ramon habang pilit na kinakaladkad palabas ng mga pulis. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang kanyang muka ay puno ng uhog at kahihiyan. Ngunit si Angela ay hindi man lamang lumingon. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang likod ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag ng anumang pagsusumamo. Si Jessa ay hindi rin nakaligtas. Isang babaeng pulis ang lumapit sa kanya at mabilis na kinapkapan. Ma'am, kailangan niyo rin pong sumama sa presinto para sa questioning tungkol sa mga illegal wire transfers na pumasok sa account niyo. Habang inilalabas ang dalawa mula sa ballroom, ang katahimikan ay unti-unting napalitan ng malakas na palakpakan ng mga tao. Ngunit para kay Angela, ang tunog ng palakpak ay tila isang malayo at walang halagang ingay. Ang mahalaga sa kanya ay ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ang kalayaang sa wakas ay hawak na niya muli. Lumapit si Don Emilio at inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Angela. Tapos na ang dusa, Hija. Ngayon, ang tunay mong buhay ay nagsisimula na. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tauhan ni Angela ang lumapit sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Ang mukha nito ay bakas ang kaba, isang ekspresyong hindi dapat naroroon sa gabing ito ng selebrasyon. Ma'am Angela, may problema po tayo. Nirepaso po namin ang lahat ng records ni Jessa Monteverde. Nawawala po ang kalahati ng pondo ng kumpanya na inilipat niya sa isang account na hindi sa pangalan ni Ramon. At ang account na yon ay nakarehistro sa isang pangalang akala natin ay patay na. Naramdaman ni Angela ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sino ang taong nasa likod ng account na yon?
At ano ang koneksyon nito sa kanyang nakaraan na akala niya ay tapos na? Ang huling hininga ng kanyang paghihiganti ay tila naging mitya ng isang panibago at mas malalim na lihim. Ang tagumpay ay tila isang matamis na prutas na may kasamang pait sa gitna. Matapos ang ingay ng palakpakan at ang kislap ng mga kamera sa gala, ang tanging naiwan kay Angela ay ang malamig na katahimikan ng kanyang sasakyan habang tinatahak ang daan patungo sa madilim at masikip na eskinita ng tondo. Ang kanyang puso ay hindi nagdiriwang. Ito ay nagluluksa pa rin para sa mga taong nadamay sa kasakiman ni Ramon. Pagbaba niya sa tapat ng maliit na paupahan, ang amoy ng kanal at basang basura ay tila sumasalubong sa kanyang pagdating. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintong yari sa manipis na kahoy. Doon, sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, naratnan niya si Nanay Rosa na nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga binti, habang ang bawat hikbi ay tila nagpapayanig sa kanyang matandang katawan. Nay, ang mahinang tawag ni Angela, napatingala ang matanda. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng matinding kahihiyan. Angela, Hija, bakit ka pa nandito? Pagkatapos ng ginawa ng anak ko sa'yo, dapat ay kinamumuhian mo na rin ako. Ang boses ni Nanay Rosa ay basag, puno ng pait ng isang inang tila pinagtaksilan din ng sariling dugo. Dahan-dahang lumapit si Angela at lumuhod sa tabi ng matanda. Hindi siya nag-atubiling yakapin ang nanghihinang katawan ni Nanay Rosa. Ang init ng yakap ni Angela ay tila isang gamot sa nanlalamig na puso ng matanda. Nay, hindi kayo ang nagkamali. Hindi ko kayo iiwan. Kayo ang naging ina ko nung wala akong matakbuhan. Ngunit ang sandali ng kanilang pagdadamayan ay biglang binuwag ng isang malakas na paghampas ng pinto. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok si Jessa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay kalat sa mukha, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya nakulong dahil nakapagpiyansa siya gamit ang huling pera ni Ramon, at ngayon ay tila isang asong ulol na naghahanap ng mapagbubuntungan. Nandito ka lang pala, matanda ka. Ang sigaw ni Jessa habang diniduro si Nanay Rosa. Akin na yung mga alahas na itinago mo. Ibinigay sa akin ni Ramon yun. Kailangan ko ng pera para makaalis sa bansang ito bago ako tuluyang mabulok sa kulungan. Mabilis na hinalughog ni Jessa ang maliit na cabinet ni Nanay Rosa. Ang bawat gamit ay inihahagis niya sa sahig nang walang pakundangan. Nang mahanap niya ang isang maliit na jewelry box, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Bitawan mo yan, Jessa! Ang mariing utos ni Angela habang tumatayo upang harangan ng babae. At bakit? Para may maipang-shopping ka pa? Ang pangungutya ni Jessa. You won, Angela. Nakuha mo na ang lahat. Hayaan mo na sa akin ang kapirasong ito. Sinubukan ni Jessa na itulak si Angela, ngunit ang reyna ay hindi natinag. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan ni Angela ang braso ni Jessa nang may puwersang hindi nito inaasahan mula sa isang babaeng akala niya ay mahina. Ang bawat hiyas na yan ay pinagtrabahuhan ko. At ang bawat luhang idinulot mo kay Nanay Rosa ay may katumbas na presyo. Ang boses ni Angela ay malamig, puno ng awtoridad na tila isang hatol. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis na nagbabantay sa labas. Dahil sa takot, binitawan ni Jessa ang box at mabilis na tumakbo palabas. Ang tunog ng kanyang mabilis na pag-alis ay unti-unting naglaho sa dilim ng eskinita. Naiwan ang dalawa sa gitna ng nagkalat na mga gamit. Dahan-dahang pinulot ni Angela ang mga nahulog na alaala ni Nanay Rosa. Ngunit nang itatayo na niya ang cabinet, isang lumang litrato ang nahulog mula sa isang lihim na siwang sa likod nito. Napatigil si Angela. Ang litrato ay kupas na. Kulay sepia ang paligid, ngunit malinaw ang imahe ng isang maliit na sanggol na nakabalot sa puting kumot. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang tila isang mitya na sumabog sa harap ni Angela.
Gabriel, anak ni Angela. 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Angela ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang piraso ng papel na tila may dalang kuryente. Tumingin siya kay Nanay Rosa, na ngayon ay nakatitig din sa litrato. Ang muka ay puno ng matinding pighati at pagsisisi. Nay, ano ito? Ang boses ni Angela ay halos isang bulong na lamang. Sabi ni Ramon na matay ang anak ko sa panganganak. Sabi niya, wala na si Gabriel. Ang bawat patak ng luha ni Nanay Rosa ay tila isang kumpisal ng isang kasalanang matagal nang itinatago. Patawad, Angela. Patawad, Hija. Ipinagpalit ni Ramon ang sarili niyang anak para lamang mabayaran ang kanyang unang malaking utang. Hindi siya namatay, Angela. Buhay si Gabriel. Ang buong mundo ni Angela ay tila gumuho sa isang saglit. Ang bawat tagumpay, ang bawat kayamanan, at ang bawat paghihiganting kanyang ginawa ay tila nawalan ng halaga sa harap ng katotohanang ang kanyang supling ay buhay at siya ay nalinlang sa loob ng 10 mahabang taon. Buhay siya. Buhay ang anak ko. Ang mga salitang ito ay tila isang matalim na bubog na bumaon sa lalamunan ni Angela. Bawat hininga niya ay may kasamang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Nakatitig siya sa kupas na larawan ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang mukha ng sanggol na 10 taon niyang ipinagluksa. Sa loob ng isang dekada, naniwala siya sa kasinungalingan ni Ramon na ang kanyang anak ay binawian ng buhay bago pa man niya ito mayakap. Ang bawat kandilang itinirik niya, ang bawat dasal na inalay niya sa isang libingang walang laman ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Nanginginig ang balikat ni Nanay Rosa habang nakaluhod sa paanan ni Angela. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang paghingi ng tawad sa isang kasalanang kasing bigat ng bundok. Patawad, Angela. Takot ako kay Ramon. Sabi niya, papatayin niya ako kapag nalaman mo ang totoo. Ipinagpalit niya ang bata sa isang malaking halaga para lamang masalba ang kanyang sarili mula sa mga pinagkakautangan niya noon. Naramdaman ni Angela ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan. Ang matinding galit na nadama niya sa pagtataksil ni Ramon at Jessa ay tila naging isang maliit na apoy lamang kumpara sa nagngangalit na emosyon na nararamdaman niya ngayon. Ang lalaking 10 taon niyang minahal ay hindi lamang magnanakaw ng pera. Siya ay isang magnanakaw ng buhay. Ninakawan siya nito ng karapatang maging isang ina. Nasaan siya, Nay? Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Angela ay kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay may dalang awtoridad na nagpatahimik sa paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila naging 2 madilim na balon ng determinasyon. Dinala siya sa isang ampunan sa labas ng Maynila, sa bahay ng Pag-asa. Pero makalipas ang 1 taon, kinuha siya ng isang mayamang pamilya. Yun lamang ang alam ko, Angela. Iyon lamang ang sinabi sa akin ni Ramon bago niya sinunog ang lahat ng records. Ang boses ni Nanay Rosa ay nanghihina. Tila ang bawat impormasyon ay isang bahagi ng kanyang kaluluwa na unti-unting nawawala. Tumayo si Angela. Bit-bit ang larawan ni Gabriel na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Hindi siya nagsalita. Lumabas siya ng maliit na paupahan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala sa sinumang hahadlang sa kanyang landas. Ang hangin sa labas ay malansang, puno ng amoy ng ulan at basura. Ngunit para kay Angela, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may dahilan siya upang huminga ng malalim. Agad niyang tinawagan si Don Emilio habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng dial tone sa kanyang tenga ay tila bawat tibok ng kanyang pusong nagmamadali. Don Emilio, I need your help. This is more important than the company. More important than Ramon's downfall. Ang boses ni Angela ay nanginginig ngunit matatag.
Buhay ang anak ko. Gabriel is alive. Kailangan ko ang lahat ng resources mo, lahat ng connection mo. I want to find the family who adopted a boy from Bahay ng Pag-asa 9 years ago. Narinig ni Angela ang mabigat na buntong hininga ni Don Emilio sa kabilang linya. Angela, hindi ako makapaniwala. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat. Hahanapin natin siya. Bumalik si Angela sa kanyang opisina sa Makati, ngunit hindi upang magtrabaho. Sa gitna ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay ang mula sa kanyang monitor. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa katotohanan. Binuksan niya ang mga lumang database, hinanap ang bawat bakas ng pangalang Gabriel sa mga record ng ampunan na dati ay inakala niyang hindi na kailangang buksan. Habang lumalalim ang gabi, isang pangalan ang lumabas sa kanyang screen. Isang pamilyang malapit sa sirkulo ni Don Emilio ang nagampon sa isang batang lalaki na ang edad at pinagmulan ay tumutugma sa kanyang anak. Ang pamilyang yon ay ang mga tapat na kaibigan ni Don Emilio na nakatira sa isang tahimik na subdivision sa labas ng lungsod na patigil ang mundo ni Angela. Ang bata na minsan na niyang nakita sa mga event ni Don Emilio, ang batang may mga matang kasing amo ng sa kanya, ay maaaring ang anak na 10 taon niyang hinanap sa kanyang mga panaginip. Dahan-dahang hinaplos ni Angela ang screen ng kanyang computer. Ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pag-asa na kayang tunawin ang kahit na anong sakit. Gabriel, anak ko, nandito na si Mommy, bulong ni Angela sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang abiso ang lumitaw sa kanyang monitor. Isang alerto mula sa security system ng bilangguan kung nasaan si Ramon. May nagpiyansa kay Ramon at ayon sa ulat, ang taong nasa likod nito ay ang parehong misteryosong account na nagnakaw ng kalahati ng pondo ng kumpanya. Sino ang taong ito na tila laging isang hakbang na nauuna kay Angela? At bakit nito gustong palayain ang lalaking sumira sa kanyang buhay? Ang paghahanap sa kanyang anak ay tila naging isang karera laban sa isang kaaway na hindi pa niya nakikilala. Isang anino mula sa nakaraan na handang gawin ang lahat upang hindi makuha ni Angela ang kanyang ganap na kaligayahan. Ang laya ay hindi laging nangangahulugan ng kapayapaan, lalo na kung ang kalayaang yon ay binili ng kadiliman. Lumabas si Ramon mula sa pintuan ng piitan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng puot. Ang kanyang marangyang taksido ay wala na. Napalitan ng isang lukot na t-shirt at maong na amoy pawis at luma. Habang hinihinga niya ang hangin sa labas, naramdaman niya ang matinding pagnanasa na wasakin ang babaeng nagpabagsak sa kanya. Hindi siya susuko ng ganito na lamang. Mayroon pa siyang isang huling baraha. Isang barahang alam niyang dudurog sa puso ni Angela nang higit pa sa anumang pagtataksil. Sa loob ng kanyang maringal na opisina sa Makati, nakaupo si Angela habang nakatitig sa screen ng kanyang computer. Ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana ay tila nagbibigay ng isang maputlang anyo sa kanyang mukha. Hawak niya ang larawan ni Gabriel. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuguhit sa mga linyang akala niya ay nawala na. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumatawag sa pangalan ng kanyang anak. Biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng kanyang opisina. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay naging sanhi ng mabilis na pagtayo ni Angela. Nakatayo sa pintuan si Ramon. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa impyerno. May hawak siyang isang piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na tagumpay. Akala mo ba tapos na ang lahat, Angela? Akala mo ba nakuha mo na ang korona mo? Naramdaman ni Angela ang pagbilis ng kanyang hininga, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ang takot na dati ay lumulumpo sa kanya, ay napalitan na ng isang uri ng tapang na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Bakit ka nandito, Ramon? Paano ka nakalabas? Hindi mahalaga kung paano.
Ang mahalaga ay ang hawak ko. Ang nakapangingilabot na tawa ni Ramon ay umalinggaw-ngaw sa tahimik na silid. Alam ko na alam mo na ang tungkol kay Gabriel at alam ko rin na hinahanap mo siya. Pero tandaan mo ito, Angela. Ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang pamilyang kumuha sa kanya. Isang maling galaw mo at hinding-hindi mo na siya makikita. Isang matinding kirot ang dumaan sa puso ni Angela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang makita ni Ramon ang kanyang panghihina. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ramon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang boses ni Angela ay mahinahon ngunit may bigat ng isang hatol. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Isumite mo ang sarili mo sa batas at baka mapagaan ko pa ang paruga mo. Huwag mo nang gamitin ang sarili mong anak para sa iyong kasakiman. Isipin mo naman si Gabriel. Tumawa si Ramon ng malakas, isang tunog na puno ng pait at kawalang hiyaan. Gabriel? Anak? Para sa akin ang batang iyon ay isang pera lang na nagligtas sa akin noon at magliligtas sa akin ngayon. I want 50 million pesos, Angela. Ngayon din. At isang plane ticket paalis ng bansang ito kasama si Jessa, kung hindi, kalimutan mo nang may anak ka. Tinitigan ni Angela si Ramon ng matagal. Doon niya nakita ang kabuuan ng kadiliman ng lalaking ito. Wala na itong kaluluwa. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat pag-ibig na ibinigay niya, ay itinapon lamang sa isang hukay na walang hangganan. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Angela. Ang kanyang balikat ay hindi na bumabagsak sa bigat ng pananakot ni Ramon. Hindi mo na ako pag-aari, Ramon. At hindi mo rin pag-aari ang kinabukasan ng anak ko. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Dahil ang takot na ginagamit mo ay wala nang silbi sa isang inang handang mamatay para sa kanyang supling. Anong sinabi mo? Ang galit ni Ramon ay sumabog. Dinamba niya si Angela at hinawakan ang leeg nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Akin na ang pera. Akin na. Ngunit bago pa man madagdagan ng dahas, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang tunog ay tila bumasag sa huling hibla ng kanilang nakaraan. Hindi ito putok ng baril na pumatay, kundi ang tunog ng mabilis na pagpasok ng mga security guard ni Don Emilio na bumasag sa salamin ng pinto upang saklolohan ang kanilang reyna. Nabitawan ni Ramon si Angela. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulat habang nakatingin sa mga baril na nakatutok sa kanya. Ang lahat ng kanyang plano, ang kanyang huling baraha, ay tila naging abo sa isang saglit. Hiningal si Angela, hawak ang kanyang leeg, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ramon nang may halong awa at pagkasuklam. Ang tunog ng mga posas na inilalagay sa mga kamay ni Ramon ay tila isang musikang nagtatapos sa isang madilim na kabanata. Dalhin niyo na siya. Ang mahinang utos ni Angela. Habang kinaladkad si Ramon palabas, lumingon ito sa huling pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nakitang takot si Ramon sa mga mata ni Angela. Ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang pagkatalo. Nang muling mabalot ng katahimikan ang silid, lumapit si Don Emilio mula sa anino. Maayos ka lang ba, Hija? Opo, tugon ni Angela habang pinupunasan ang isang patak ng luhang kumawala sa kanyang mata. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan, Don Emilio. Sino ang nagpiyansa sa kanya? Sino ang taong may sapat na yaman para tapatan ang kumpanya ko? Isang misteryosong dokumento ang iniabot ni Don Emilio kay Angela. Ito ang nakuha namin mula sa records ng bank transfer. Ang pangalan ng account holder ay Sofia Reyes. Naramdaman ni Angela ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang pangalang iyon, ang pangalan ng kanyang kapatid na inakalang nawala sa isang aksidente, 10 taon na ang nakalilipas. Buhay ba ang kanyang kapatid at bakit ito kumakampi sa lalaking sumira sa kanya? Ang paghahanap sa isang nawawalang bituin ay hindi madali. Lalo na kung ang langit ay binalot ng madidilim na ulap ng nakaraan.
Ngunit para kay Angela, ang bawat hakbang ng kanyang sasakyan patungo sa isang tahimik at luntiang subdivision sa labas ng lungsod ay tila isang paglalakbay patungo sa katuparan ng kanyang mga panalangin. Ang bawat kanto na kanilang nilalagpasan ay tila isang pahina ng kanyang buhay na dahan-dahang binubuklat, puno ng kaba at nag-aalab na pag-asa. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang parke na puno ng mga puno ng nara at mga naglalakihang bulaklak. Mula sa loob ng sasakyan, nanatiling nakatitig si Angela sa malawak na palaruan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, tila pinipigilan ng kanyang puso na lumabas sa sobrang bilis ng tibok nito. Doon, sa ilalim ng init ng hapon, nakita niya ang isang batang lalaki. Ang bata ay nakasuot ng puting t-shirt. Masayang hinahabol ang isang makulay na saranggola sa gitna ng damuhan. Ang kanyang mga tawa ay tila isang musikang matagal nang hindi naririnig ni Angela. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang mga mata ng bata, ang paraan ng kanyang pagngiti, at ang bawat kumpas ng kanyang maliliit na kamay ay kasing pamilyar ng sariling anino ni Angela. Siya si Gabriel. Bulong ni Angela, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi, tila mga patak ng ulan na nagdidilig sa isang tuyot na lupa. Nais niyang bumaba. Nais niyang tumakbo at yakapin ang bata nang mahigpit. Nais niyang sabihing, "Anak, ako ang mommy mo. Patawad kung ngayon lang ako dumating." Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig ng sasakyan. Nakita niya ang isang mag-asawang may mabubuting mukha na lumapit sa bata. Pinunasan ang pawis nito at binigyan ito ng tubig ng may labis na pagmamahal. Ang pamilyang umampon sa kanya, ang mga tapat na kaibigan ni Don Emilio, ay nagbigay kay Gabriel ng buhay na hindi kailanman naibigay ni Ramon. "Hindi ko muna siya pwedeng gambalain, Don Emilio," saad ni Angela habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mundo ay tahimik at payapa. Paano ko sasabihin sa kanya na ang kanyang buhay ay nabuo mula sa isang masamang balak? Paano ko siya kukunin mula sa mga taong tunay na nag-alaga sa kanya? Hinawakan ni Don Emilio ang balikat ni Angela. Ang kanyang hawak ay puno ng pangunawa. Ang pagmamahal ng isang ina ay marunong maghintay, Angela. Hindi mo kailangang magmadali. Ang mahalaga ay nahanap mo na siya. Ang tadhana na ang gagawa ng paraan upang ang inyong mga puso ay muling magdugtong. Sa gitna ng madamdaming tagpong yon, biglang tumunog ang telepono ni Angela. Ang tunog ng notification sa gitna ng katahimikan ay tila isang paalala na ang mundo sa labas ay hindi pa tapos sa kanyang paniningil. Isang mensahe ang dumating mula sa kanyang head of security. "Ma'am Angela, nahuli na po si Jessa Monteverde sa loob ng airport habang sinusubukang tumakas gamit ang pekeng pasaporte. Nasa kustodya na siya ng mga awtoridad." Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Angela. Ang bawat piraso ng kanyang hustisya ay unti-unti nang nabubuo. Ang mga taong sumira sa kanyang pamilya ay isa-isa nang nahuhulog sa sarili nilang mga bitag. Ngunit sa likod ng magandang balitang ito, nananatili ang takot sa kanyang isipan tungkol kay Sofia, ang kapatid na akala niya ay matagal nang wala. Habang naghahanda silang umalis sa parke, lumingon muli si Angela sa direksyon ni Gabriel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumigil ang bata sa pagtakbo at tumingin ng diretso sa direksyon ng sasakyan ni Angela. Isang matamis at inosenteng na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata at dahan-dahan itong kumaway. Tila ba naramdaman ng kanyang kaluluwa ang presensya ng isang taong matagal na niyang hinihintay sa kanyang mga panaginip. Ang panginginig ng kamay ni Angela ay hindi na mapigilan. Itinaas din niya ang kanyang kamay at dahan-dahang kumaway pabalik. Kahit alam niyang hindi siya nakikita ng bata sa likod ng madilim na salamin. Ang sandaling iyon ay tila isang pangako. Isang pangakong hinding-hindi na niya hahayaang malayo muli ang kanyang anak sa kanya.
Babantayan kita, Gabriel. Kahit sa malayo lang muna. Bulong ni Angela sa hangin. Hinding-hindi ko papayagang saktan ka ng sinuman. Kahit ang sarili nating kadugo. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang mga ilaw ng subdivision ay nagsisimula ng sumindi. Ngunit para kay Angela, ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa mga bombilya sa kalsada, kundi sa pag-asang sa wakas, pagkatapos ng 10 taon ng kadiliman, ay muling sumisikat ang araw sa kanyang buhay. Ang hustisya ay tila isang dambuhalang makina na dahan-dahang gumigiling, ngunit kapag ito ay nagsimula na, walang sino man ang makakatakas sa bigat nito. Sa loob ng isang malamig at formal na silid ng korte sa Maynila, ang bawat hininga ay tila may kasamang bigat ng kasalanan. Nakaupo si Angela sa hanay ng mga complainant, nakasuot ng isang formal na itim na blazer na lalong nagpatingkad sa kanyang maputi at matatag na anyo. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan, malayo sa panginginig na naramdaman niya noong siya ay nasa ospital pa. Sa kanyang tabi ay ang legal team ni Don Emilio, ang mga abogado na tila mga leon na naghahanda para sa kanilang huling pagsakmal. Sa kabilang panig, nakaupo si Ramon at Jessa. Malaki ang ipinagbago ng kanilang anyo. Si Ramon ay nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilangguan. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng buhay. Si Jessa naman ay patuloy ang paghikbi. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga gulugulong buhok. Wala na ang kislap ng ginto. Wala na ang bango ng mamahaling pabango. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng takot at pagsisisi. Ito ang mga ebidensya ng malversation of funds, Your Honor. Ang boses ng abogado ni Angela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang bawat salita nito ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kalayaan ni Ramon. Hindi lamang nagnakaw ang akusado mula sa kumpanya, kundi sistematiko rin niyang niloko ang kanyang asawa sa loob ng 10 taon. Nang tawagin si Jessa para magtestigo, doon lumabas ang tunay na kulay ng kataksilan. Sa takot na mabulok sa kulungan, tinalikuran ni Jessa ang lalaking akala niya ay magdadala sa kanya sa langit. Siya ang nag-utos sa akin, ang sigaw ni Jessa habang itinuturo si Ramon. Siya ang nagsabi na ilipat ang pera sa mga dummy accounts. Pinilit niya ako. Ginagamit lang niya ako dahil alam niyang mahal ko siya. Napatayo si Ramon. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at pait. Anong sinabi mo? Ikaw ang humihingi ng pera. Ikaw ang nag-uudyok sa akin na ubusin ang yaman ni Angela. Ang pagtatalo ng dalawa ay tila isang maruming palabas na pinapanood ng buong korte. Ang bawat salitang kanilang ibinabato sa isa't isa ay tila mga lason na nagpapatunay lamang kung gaano kadesperado ang kanilang mga kaluluwa. Tiningnan sila ni Angela nang may halong awa. Doon niya napagtanto na ang mga taong ito ay hindi kailanman naging malaya. Sila ay mga alipin ng sarili nilang kasakiman. Dahan-dahang tumama ang kahoy na martilyo ng hukom sa ibabaw ng lamesa. Isang tunog na nagpatigil sa ingay at nagpatahimik sa bawat kaluluwa sa loob ng silid. Ang hatol ay binasa ng may awtoridad na tila galing sa langit. Guilty on all counts. Si Ramon Villanueva ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa maramihang kaso ng estafa at pagnanakaw. Si Jessa Monteverde naman ay binigyan ng mas maikling parusa dahil sa kanyang pag-amin, ngunit sapat pa rin upang mabulok ang kanyang kabataan sa likod ng mga rehas. Habang kinakaladkad sila palabas ng mga pulis, huminto si Ramon sa tapat ni Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha, ang kanyang labi ay nanginginig habang bumubulong ng, Angela, patawarin mo ako, mahal kita. Tinitigan siya ni Angela ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang pait, tanging isang malalim na katahimikan. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Ramon, at ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang nakaraan. Malaya ka na
sa iyong mga kasalanan, ngunit ang batas ay may sariling paniningil. Lumabas si Angela ng korte. Ang sinag ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Ang hangin ay amoy kalayaan, amoy bagong simula. Sa bawat hininga niya, naramdaman niya ang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na 10 taon niyang dinala. Lumapit si Don Emilio sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng kagalakan. Tapos na ang dusa, Hija. Ang bawat sentimong nakuha nila ay naibalik na sa iyong account. Ngayon, ang tunay mong misyon ay magsisimula na. Opo, Don Emilio, sagot ni Angela habang nakatingin sa malayo, kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang anak. Ang pera ay papel lang. Ang tunay na yaman ay ang pagkakataong mabuong muli ang aking puso. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang huling dokumento ang iniabot ng kanyang secretary. Isang huling ulat mula sa investigasyon tungkol kay Sofia. Ma'am, natagpuan na namin ang lokasyon ng account holder na si Sofia Reyes. Hindi siya nagtatago sa labas ng bansa. Nandito siya sa Maynila. At ang huling transaksyong ginawa niya ay ang pagbili ng isang maliit na bahay sa tapat mismo ng subdivision kung nasaan si Gabriel. Napatigil si Angela. Ang kanyang tagumpay sa korte ay tila isang panandaliang hininga bago ang isang panibagong bagyo. Ano ang balak ng kanyang kapatid sa kanyang anak? At bakit tila ang bawat bahagi ng kanyang buhay ay laging may aninong nakabuntot? Ate, hindi ako ang kalaban mo. Narito ako para protektahan ang kaisa-isang pamana na naiwan sa atin. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpabagsak sa mga tuyong dahon sa paligid ni Angela. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit at payapang bahay sa tapat ng subdivision kung nasaan si Gabriel. Sa kanyang harapan ay isang babaeng may pamilyar na mukha. May mga matang kasing lalim ng sa kanya, ngunit puno ng mga bakas ng paghihirap na hindi niya kailanman naisip. Si Sofia, ang kapatid na 10 taon niyang inakalang kinuha na ng langit sa isang malagim na aksidente. Naramdaman ni Angela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na laruan na balak niyang ibigay kay Gabriel. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naninigas sa matinding gulat at kalituhan. Ang hangin sa paligid ay amoy sariwang damo at bulaklak. Ngunit para kay Angela, ito ay amoy ng mga lihim na muling nabuksan. Sophie, buhay ka? Paano? Bakit mo hinayaang isipin ko na mag-isa na lang ako sa mundo? Ang boses ni Angela ay basag. Bawat salita ay may dalang pait ng 10 taon ng pangungulila. Dahan-dahang lumapit si Sofia. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila natatakot na baka biglang maglaho ang sandaling ito. Iniligtas ako ni Don Emilio noon, ate. Pero kailangan kong magtago dahil si Ramon. Si Ramon ang may gawa ng aksidente. Alam niya ang tungkol sa pagnanakaw niya sa mga accounts mo. At natatakot siyang isumbong ko siya sa iyo. 10 taon akong nagtrabaho sa anino, nag-iipon ng lakas, at binabantayan si Gabriel mula sa malayo. Napatigil ang mundo ni Angela. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang misteryosong account, ang pagpiyansa kay Ramon, hindi iyon para iligtas ang lalaki, kundi para masiguradong hinding-hindi ito makakatakas sa paningin ni Sofia hanggang sa dumating ang tamang oras ng paniningil. Kaya mo ba siya pinalabas para tapusin ang sinimulan mo? Tanong ni Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinalabas ko siya para aminin niya sa korte ang lahat, ate. At para masiguro na wala na siyang kawala. Ngayong nasa loob na siya habang buhay, ligtas na si Gabriel, ligtas na tayo, higbi ni Sofia habang dahan-dahang niyayakap ang kanyang kapatid. Sa init ng yakap ng kanyang kapatid, naramdaman ni Angela ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang galit at pagnanais na maghiganti ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang dusa na dinala niya sa loob ng 10 taon ay hindi niya pala dinalang mag-isa.
May isang anino na laging nakabantay, isang pag-ibig na mas malakas pa sa kamatayan. Lumipas ang mga araw, at ang dahan-dahang pagbabalik ng normal na buhay ay nagsimula. Sa bagong mansyon ni Angela, hindi nakatahimikan ang naghahari. Ang tunog ng tawa ni Nanay Rosa habang nagluluto ng paboritong sinigang ay nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng bahay. Si Angela naman ay dahan-dahang nagpapakilala sa buhay ni Gabriel. Hindi niya binigla ang bata. Nagsimula siya bilang isang tita na laging may dalang kwento at yakap. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin sa ilalim ng malaking puno ng mangga, dahan-dahang isinandal ni Gabriel ang kanyang ulo sa kandungan ni Angela. Ang tunog ng mga ibon sa paligid ay tila sumasabay sa kapayapaan ng kanilang mga puso. Tita Angela, bakit po ang sarap ninyong yakapin? Para po kayong ulap. Inosenteng tanong ng bata. Napapikit si Angela. Pinipigilan ang muling pag-agos ng luha ng kagalakan. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng kanyang anak. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay isang panunumpa na hinding-hindi na niya ito pababayaan. Dahil ang mga yakap na ito, Gabriel, ay 10 taon kong itinago para lang sa iyo. Sa malayo, nakatingin si Don Emilio at Sofia. Ang kanilang mga muka ay puno ng tagumpay na hindi nasusukat ng pera. Ang bawat sugat ay naghilom na, ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Angela habang nakatingin sa dapit hapon. Ang kapatawaran ba ay sapat na upang mabura ang lahat ng pait? O ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula lamang kapag natutunan na nating buksan ang ating puso sa kabila ng takot na muling masaktan? Naramdaman ni Angela ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Isang lalaki, ang kanyang luma at tapat na manliligaw na si Mark, na naging abogado niya sa lahat ng laban, ay dahan-dahang lumapit at tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, ngunit ang init ng presensya nito ay sapat na upang malaman ni Angela na sa wakas, hindi na niya kailangang maglakad ng mag-isa. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng isang bagong umaga, ngunit para kay Angela Reyes ang bawat sinag ng araw na humahalik sa kanyang balat ay tila isang pagkilala sa kanyang tagumpay laban sa madilim na gabi ng kanyang nakaraan. Sa malawak na hardin ng kanyang bagong tahanan, ang amoy ng mga sariwang sampagita ay humahalo sa halimuyak ng nilulutong kakanin ni Nanay Rosa. Ang tunog ng mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan ay tila isang musikang bumubuo sa bawat bahagi ng kanyang kaluluwa na dati ay durog at wasak. 1 taon na ang lumipas mula nang makuha ni Angela ang hustisyang matagal niyang ipinaglaban. Ang kumpanyang Emerald Crown ay hindi na lamang isang imperyo ng teknolohiya. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Sa bawat babaeng tinutulungan niyang tumayo muli, naramdaman ni Angela ang dahan-dahang pagpuno sa mga puwang sa kanyang puso. Mami, tignan mo ang saranggola ko. Ang taas na ng lipad niya. Ang masayang sigaw ni Gabriel habang tumatakbo patungo sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Angela at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang paalala na ang lahat ng dusa ay may katapat na ligaya. Kasing taas ng pangarap mo, anak. Hinding-hindi ka nabababa muli. Sa kabilang bahagi ng hardin, nakaupo si Sofia at si Mark, ang abogadong hindi kailanman bumitaw sa kanyang tabi. Nagtitinginan sila ng may ngiti na puno ng pag-asa. Alam ni Angela na sa tamang panahon, muli niyang bubuksan ang kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig, ngunit sa ngayon, sapat na sa kanya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Naitanong ni Angela sa sarili kung napatawad na ba niya si Ramon. Habang tinitignan niya ang huling ulat tungkol sa lalaki, na ngayon ay matanda na ang hitsura at nag-iisa sa loob ng malamig na selda, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Hindi niya pinatawad si Ramon dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa katahimikan.
Ang galit ay isang lason na hindi na niya hinahayaang dumaloy sa kanyang mga ugat. Malaya na siya. Hindi dahil wala na si Ramon, kundi dahil hindi na nito kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Ang bawat patak ng luha noong siya ay nasa ospital ay naging mga perlas ng karunungan. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, sa bangko, o sa rangya ng mansyon. Ang tunay na kayamanan ay ang linis ng budhi, ang tibay ng pananampalataya, at ang dangal ng isang babaeng marunong tumayo mula sa sarili niyang mga abo. Sa gitna ng selebrasyon, itinaas ni Don Emilio ang kanyang baso. Para sa ating reyna na nagturo sa atin na ang pag-ibig ay hindi pagsuko, kundi ang lakas na baguhin ng tadhana. Ngumiti si Angela at itinaas din ang kanyang baso. Ang kislap ng kanyang kwintas na may pendant na korona ay sumasalamin sa liwanag ng papalubog na araw. Siya ay hindi na ang pabigat na asawa. Siya na ang nagmamay-ari ng sarili niyang langit. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa paghilom. At sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata sa gabi, alam ni Angela na ang reyna ay hindi kailanman mawawala sa kanyang trono hanggat ang kanyang puso ay nananatiling puno ng pagmamahal at katapatan.